Kinabukasan, buong magdamag na tahimik ang grupo ni Zacarias. Maging ang mga berserker niya ay nagmistulang estatwa sa loob ng kuweba. Walang gumagalaw, nakaupo lang habang nakasandal sa dingding. Pasado 3:00 ng hapon noong magising si Zacarias. Agad siyang bumangon at naupo sa isang lamesa malapit sa bintana. Naglagay ng alak sa baso at tinawag ang isang magandang dilag na nasa kanyang higaan. "Diana, lagyan mo nga muna ng dugo itong alak ko nang magkaroon naman ito ng matinong lasa." Bumangon naman ang isang magandang dilag na tanging sandalyas lamang ang suot. Isa ito sa 3 babaeng tagapaglingkod niya sa loob ng kanyang silid bilang kanyang tagapagpaligaya. Mga aswang rin ang 3 ito, pero hindi sila orihinal na lahi. Mga pangkaraniwang tao ito na tinurukan niya ng serum na may halong dugo ng isang mandurugo. Kinari na naging aswang. Sa 7 test subjects ay 3 lang ang nabuhay dahil mahirap paging compatible ang dugo ng isang diwata na naging aswang at isasalin sa katawan ng tao. Kaya ang resulta, naging napakagandang dilag noong 3 natirang buhay. Binago ng DNA ng diwata ang kanilang orihinal na itsura. Kulay ng buhok, hugis ng mukha, kutis at pangangatawan. Maliban sa magagandang katangiang panlabas na kanilang nakuha, ay nagkaroon rin sila ng kakayahang makalipad at magkaroon ng ibayong lakas. Ito ay sina Diana, Aubrey at Maxine, mga naging tapat na personal na tagapag-asikaso ni Zacarias sa kanyang lahat ng pangangailangan. "Bakit naman kasi ang aga mong mag-inom, Zacarias? Bumalik ka muna rito sa ating higaan. Marami pa tayong pagsasaluhan. Dali na. Mamaya na yung alak." Wika pa ng dalagang si Maxine. "Hindi pwede. Ngayong nakahanda ng ating pinakamalakas na armas, kailangan kumilos na tayo agad. Kung maaari, ay lampasan natin ang kayang gawin ni Isabel. Hindi pwedeng palagi na lang naghahari-harian ang bruhang iyon. Dahil siya ang palaging may nagagawa. Ngayon na ang oras para ako naman ang maging lamang sa paningin ni Apong Abraham at hiragin na kanyang kanang kamay. Bilisan mo na, Diana. Lagyan mo na ng kalahati ng iyong dugo ang basong ito." Agad namang sinunod ng dilag ang sinabi ng kanyang amo. Kalahating alak at kalahating dugo ng mandurugo ang laman noong baso. Talo pa noon ang matapang na kape kung buhayin ang dugo ni Zacarias. Tanggal ang kanyang antok at panghihina. Kinuha niya ang mapa ng kabuuan ng buhol. Nag-isip ng mabuti habang may isinusulat. Ilang saglit pa ay kinuha ang cellphone at tinawagan ang tauhan niyang si Aliyah. "Hello, Zacarias, bakit?" "Umakyat ka rito sa aking silid. Isama mo sina Douglas, Ulong, Roman at Socorro." "Masusunod, Pinunong Zacarias," sagot ni Aliyah sa kabilang linya. Ilang saglit pa ay may kumakatok na sa pinto. Tinignan naman ni Zacarias ang mga babae niya na nakahilata pa rin sa kama. Nagkatinginan ang 3 na tila ba nagtutulakan kung sino ang tatayo. "Ikaw na, girl," wika pa ni Diana kay Aubrey. Umirap naman ang dilag at tumayo upang magbukas ng pintuan. Isa-isang pumasok ang mga ipinatawag. Umirap naman si Aliyah sa nakitang itsura ng dilag na nagbukas na walang kahit anong sagabal sa katawan. Noong sina Douglas at Ulong na ang pumasok, ay naglaway ang dalawa sa nakikitang magandang tanawin. Sabi naman ni Aubrey, "Uy, macho." Sabi naman ni Ulong, "Ano,
pwede ba tayo mag-date mamayang paglubog ng araw? Tumawa naman ang dilag sabay sabing, macho ka nga, pero amoy aso ka naman. Ayoko ng amoy aso. Biglang nagtagis ang bagang ni Ulong sa narinig at tila gustong sagpangin ang tampalasang bibig na dalaga. Pinigilan naman siya ni Douglas. Easy ka lang, brother. Kapag may napagtagumpayan tayong misyon, yan ang isa sa pabuya na hihingiin natin kay boss. Walang magiging palagyan kapag si boss ang nag-utos. Kaya relax ka lang. Saka mo nabawian kapag nasa loob na nasilid mo. Siguraduhin mong dila lang ang walang latay bago mo ibalik kay boss. Umirap naman ang dalagang si Aubrey sabay sabing, You wish. Nagsalita na si Zacarias. Oras na para kumilos tayo. Sisimulan na natin ang ating misyon para makabili ng mahalagang armas galing sa Astra. Kaya mangunguha na tayo ng mga taong ipapalit sa kalakal. Douglas, magsama ka ng 3 berserker. Maglakbay kayo patungo ng bagong ibisan. Alam kong galing na roon si Isabel, pero umalis rin siya agad at naroon siya nananatili sa bundok ng Lunarka. Siguradong magtutungo roon si Maris, ang inang babaylan. Hanapin niyo siya at iuwi rito ng buhay. Magagamit ko ang kapangyarihan niya. Kukunin ko yun lahat bago ko siya ibibigay sa mga taga-Astra. Siguradong malaki ang presyo sa kanya ng mga taga roon, lalo at anak siya ng isang prinsipe ng mga Burhamin. Sabi naman ni Don Roman, Sigurado ka dyan, Pinuno. Kilala ko ang babaeng iyon. Isa lamang siyang katulong sa mansyon ng tagabantay bago siya naging inang babaylan. Kaya paano siya naging anak ng isang Burhamin? Itinuro naman ni Zacarias si Aliyah at ang matanda na ang nagsalita. Totoo ang sinasabi ni Pinunong Zacarias. Nasa akin ang isa sa pinakaiingatang aklat ng mga sinaunang babaylan, ang aklat ng hula at propesiya. Malinaw roon ang sinasabi na ang bagong hirang na inang babaylan ay hinirang mismo ng inang kalikasan. Kahit pa, meron itong dugong Burhamin. Sa kadahilan ng malakas ang kanyang espiritual na aura na mas pumapanig sa kabutihan kaysa sa kasamaan. Kaya hanggang ngayon, wala pa rin magawa ang mga taga-Astra para mahikayat siyang sumama sa panig nila. Isa rin siya sa tinik sa kanilang lalamunan. Dahil kapag pinipilit nila itong gapiin, ay lumalabas ang bahagi ng dugo ni Maris na isang Burhamin. Kaya nagiging doble ang lakas na meron siya. Pero kung mga pangkaraniwang tao o aswang ang nakakalaban niya dito sa mundo natin, ay hindi raw lumalabas ang kapangyarihan niya bilang Burhamin. Kaya ang kakaharapin niyo lang ay ang kapangyarihan niya bilang isang babaylan. Pero mag-iingat pa rin kayo. Hindi natin alam kung nagawa niya na ba ng paraan para mapalabas ng sabay ang pareho niyang kapangyarihan, ang nagmula sa mabuti at sa masama. Sabi naman ni Zacarias. Pero pwede kayo umatras, Douglas, kung sa tingin niyo ay hindi niyo siya kakayanin. Huwag kang mag-alala, hindi ka naman nag-iisang aakyat. Si Ulong ay aakyat rin sa bundok, pero sa bahagi ng lumang ibisan. Sa pagkakaalam ko, marami pa rin ang mamamayan na nagsibalik roon. Ulong, kukunin niyo ang mga taong naroon at iuwi rito. Kasama sila sa ibibigay natin sa Astra. At kapag natapos kayo roon, ay saka kayo magsanib puwersa ni Douglas para kaharapin ang inang babaylan na si Maris. Roman, kayo naman ni Socorro ang susugod sa Santa Ines. Ibibigay ko ang pagkakataong ito para makapaghiganti kayo kay Magnus sa mismong bayan na inagaw niya sa inyo. Pero hindi niyo uunahin ang inyong paghihiganti. Magtrabaho muna kayo bago niyo isagawa ang paghihiganti niyo roon. Susugod ka sa munisipyo mismo, Roman. Salakayin mo ang istasyon ng pulisya. Ikaw naman, Socorro, salakayin mo ang eskwelahan. Alam ko, may event ang eskwelahan ngayong gabi. May basketball tournament. Maliban sa mga estudyanteng taga roon, ay marami rin ang darating na mga taong makikinood.
Manguha kayo ng maraming tao roon na kaya niyong madala papauwi. Ikaw naman, Aliyah, dito ka lang sa ating base. Pero magpadala ka ng mga berserker sa sentro nitong San Fabian. Magpadala ka rin ng tig-3 sa San Pascual at sa San Miguel. Kaya mo namang i-monitor ang mga iyan, di ba? Kahit hindi ka nila kasama. Oo, Zacarias. Kayong 3 naman, oras na para kumilos na rin kayo. Diana, simulan mo na ang paghahasik ng lagim sa paanan ng bundok bago umakyat ng ibisan. Magsama ka rin ng 3 nating tauhan. Ikaw naman, Aubrey, ay dumiretso ka na sa pamayanan ni Apong Melo. Tiyak, marami kang makukuha roon kung hindi pa tayo nauunahan ni Isabel. Hindi ka mahihirapan roon. Tanging ang matandang si Melo lang ang may kapangyarihan sa kanila. At isa lamang siyang mababang uri ng albularyo. Kaya aasahan ko na ikaw ang unang makakapag-uwi rito ng bihag. Maxine, ikaw naman ay sa pamayanan ng bagong ibisan ka magpupunta. Maglakbay ka rin mula sa ibaba para masala nyo lahat ng mga madaraanan yung tao sa bundok. Bibigyan ko kayo ng kopya ng orasyon para magbukas ng portal papabalik rito. At siyempre, pasalamatan natin rito si Aliyah dahil sa kanya ito galing, pati na ang pulang kwintas para makapagbukas ng portal. Paglubog ng araw ay simulan nyo na magsialis. Nagsalita naman si Aliyah. Zacarias, iiwanan ko sa iyo ang aklat ng hula at propesiya. Nararamdaman kong may bagong propesiya na darating dyan. Kaso hindi ko yan mabubuksan dahil malaki ang nabawa sa kapangyarihan ko. Gawa ng ritual na isinagawa ko kagabi. Ikaw na ang magbukas niyan mamayang gabi para malaman mo kung ano ang pinakabagong propesiya na darating dyan. Ibibigay ko sa iyo ang kopya ng orasyon na gagamitin. Pero babalaan kita. Sarili mong dugo ang kailangan mong ibuhos dyan. Maraming dugo. Mga 2 baso para yan ay mabuksan. Abay, lintik na aklat yan, Aliyah. Bakit 2 basong dugo? Ang dami naman noon. Kasi ang aklat na iyan ay ang bersyon ng mga aswang. Isang aswang na mangkukulam ang naglimbag niyan mula sa orihinal na aklat na hawak ng mga babaylan bago siya mabulag. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan para depensahan ang kanyang mata sa pagkabulag dahil binubulag siya ng liwanag ng aklat na kinokopya niya. Tiniis niya iyon para makopya ang laman ng aklat at ang kakayahan noon. Kaya malaki ang requirements para mabuksan iyon. Sa mangkukulam na iyon mismo, nagmula ang orasyon para mabuksan ang aklat. Paano mo naman yung nakuha sa kanya? Pinahirapan mo? Tanong pa ni Zacarias. Hindi. Kusa niya yung ibinigay sa akin noong panahong nag-edad ako ng 18 taong gulang bilang isang pamana. Dahil siya ay ang lola ko. Wika pa ni Aliyah. So, nagmula ka pala talaga sa angka ng mga mangkukulam. Maganda yan. Magagamit natin yan sa ating samahan. Sige na, magsialis na kayo. Bumalik kayo kapag meron na kayong magandang balita sa akin. Masusunod, Zacarias. Wika pa ng lahat at nagsialis na. Sabi naman ni Diana, ano ba yan? Nakakailang araw pa lang ako rito sa San Fabian? Papalayasin na agad? Oo nga. Pagsang-ayon naman ng dalagang si Maxine. Sabi naman ni Zacarias, saka na natin ipagpapatuloy ang ating kasiyahan kapag may nagawa na tayong mahalagang bagay. Siguradong tuloy-tuloy ang kasiyahan natin kapag nagtagumpay tayo sa aking mga binabalak. Wika nito, sabay lagok ng natirang alak sa kanyang baso. Pabugdot naman na lumabas ng silid ang 3. Para simulan na rin ang pagpaplano sa mga naka-assign sa kanila na misyon. Samantala, sa bahagi naman ni Magnus. Kinabukasan, nagulat siya noong magising dahil nasa tabi niya pa si Althea. Mahal, ayos ka lang? Tanong ni Magnus. Bahagya namang kumilos si Althea.
Hindi mahal. Parang ang tamlay-tamlay ng katawan ko. Ikaw na lang muna ang bumaba. Mag-i-extend lang ako ng tulog. Hindi ko alam kung bakit nahirapan ako makabalik sa mahimbing na pagtulog kagabi. Matapos akong magising doon sa malakas na kidlat. Okay, sige. Patulog ka na lang muna uli. Magkakape lang ako sa baba. Wika ni Magnus at bumaba na. Pagkababa niya ay naabutan niyang naroon si Rika. Naka-uniform ng pampasok sa eskwelahan pero wala na ang lahat ng mga kasama sa bahay. Oh, Rika, ano nangyari? Iniwanan ka nila? Hindi po, Kuya Magnus. Nagpaiwan po talaga ako. Wala ako sa kondisyon na pumasok eh. Ha? Bakit naman? Mahabang kwento po, Kuya Magnus eh. Hindi ko lang alam kung paano sisimulang ikwento sa'yo. Gusto po talaga kita makausap kaya ako nagpaiwan. Ah, ganun ba? E di tara pala sa kusina at magkakape lang ako. Pero bago yan, magpalit ka muna ng damit na pambahay kung hindi ka naman pala papasok sa eskwela. Okay po. Uwi ka pa ni Rika at umakyat muna ng silid nila para magbihis. Samantala, si Magnus naman ay nagtuloy na sa kusina. Ipinainit niya na lang sa kalan ang glass pitcher ng coffee maker. Saka naupo na sa lamesang kainan. Ilang saglit pa ay naupo na rin sa harapan niya si Rika. Oh, sige na. Simulan mo na magsalita. Hindi ako marunong manghula. Kung ako ang uutusan mong manghula, ay una kong sasabihin na buntis ka kaya ka may problema. Hala, hindi po ganun, Kuya Magnus. E di sige na, magsalita ka na nga. Nakangiting wika ni Magnus. Kasi Kuya Magnus, hindi ko alam kung anong oras yun kagabi. Noong nakarinig ako ng napakalakas na kidlat. Nagising ako noon at sumilip sa bintana. Nakita ko yung mga malalaking guhit ng kidlat sa malayo. E dahil sa malayo naman, kaya bumalik na lang ako sa pagtulog. Noong natulog na ako, ay nagkaroon ako ng panaginip. Una kong panaginip ay may nakikita akong kalalakihan na nakatali na nakapahiga. Tapos may matandang nagpapausok sa kanila na parang nagsasagawa ng ritual. Hanggang sa naging halimaw na ang mga lalaking iyon. Sa tingin ko, Kuya Magnus, hindi yun basta panaginip, kundi isang pangitain sa totoong nagaganap kagabi. Ibig sabihin, may paparating kayong matinding kalaban. Pagkatapos noon ay may isa na naman akong panaginip. Nakita ko ang sarili ko na nakaupo sa harapan ng isang kubo. Nasa mataas na bahagi ang kubo na iyon at sa may bandang ibaba ay naroon ang maraming kabahayan. Marami rin ang mamamayan. At sa pakiramdam ko ay parang ako ang pinuno ng pamayan ng iyon dahil yumuyo ko ang mga taong nakakakita sa akin. Ang sumunod kong panaginip ay naglalakad na ako sa kabundukan ng Ibisan habang kasama kayo ni Tombi at si Efrain. Tinatanong ko kayo kung saan tayo pupunta pero hindi kayo sumasagot. Parang ang lungkot-lungkot na mukha nyo. Pagkatapos noon, muli na namang nagdilim ang paligid. Noong lumiwanag, ay naroon na ako sa isang napakalamig na kuweba. Parang nasa gilid iyon ng talon dahil nakikita ko ang bumabagsak na tubig sa may bukana ng kuweba. Tapos may kumausap sa akin. Siya raw si Inang Kalikasan. Puntahan ko raw siya sa may talon sa bagong Ibisan dahil may mahalaga siyang sasabihin sa akin tungkol sa magiging bagong landas ng aking buhay. Tapos bigla na akong nagising sa tapik ni Ate Alona. Ang kakaiba nga lang dahil lahat ng panaginip ko ay malinaw kong naaalala lahat ng detalye hanggang ngayon. Kaya mukhang hindi yun normal na panaginip lang, kundi mensahe at pangitain. Tahimik si Magnus na nakikinig habang pinag-iisipan ang mga sinasabi ng dalaga. Sabi ni Magnus maya-maya, "Bago ba kayo tumira sa likuran noong talon, saan kayo dati nakatira?" Sabi naman ni Rika, "Bali, palipat-lipat eh. Pero ang sabi sa akin ni Mama, dati raw talaga silang tagapamayanan ng Ibisan bago sila umalis roon. May nakapagsabi raw kasi na darating ang panahon
Naaatakihin ng mga masasamang nilalang at itim na babaylan ang ibisan dahil marami roon ang mahalagang bagay na magagamit nila para palakasin ang kanilang kapangyarihan. Kaya umalis doon ang mga magulang ko. So ibig sabihin, kung nagmula ang mga magulang mo sa ibisan, hindi malayong may dugo kayong babaylan. At base sa narinig kong kwento tungkol sa iyong panaginip, ay isa lang ang masasabi ko. Ano yun, Kuya Magnus? Nag-aalalang wika pa ni Rika. Sabi naman ni Magnus, ibig lang sabihin, masarap ang tulog mo dahil ang dami mong panaginip eh. Wika niya sabay tawa. Sabi naman ni Rika, Kuya Magnus naman eh. Kabang-kaba na ako rito sa pag-iisip kung ano ang ibig sabihin ng mga panaginip ko. Ikaw naman puro kalokohan. Joke lang. Sige, ito seryoso na. Yang nangyari sa iyo ay halos kahalintulad rin ang nangyari kay Maris bago siya naging isang inang babaylan. Magkasama kami noon, papaakit ang ibisan, nang magsimula siyang magkaroon ng mga kakaibang panaginip. At ang sabi niya, mukhang hindi naman yun panaginip, kundi isang mensahe at pangitain. Nakita niya sa pangitain ang ginagawang pagkatas ng kapangyarihan sa 6 na dalagang magiging bagong henerasyon ng babaylan. Kaya iyon ang pinuntahan namin. Maliban roon, maraming beses din siya nagkaroon ng mga panaginip na kinakausap siya ng inang kalikasan. Lahat ng sinabi noon sa panaginip niya ay nagkakatotoo. Kaya sa tingin ko, ikaw ang magiging sunod na inang babaylan. Ha? Paano nga ako? Diba si Ate Maris ang inang babaylan ngayon? Paano nga po pala magkakaroon ng bagong inang babaylan? Ano bang nangyari sa dating inang babaylan? Bakit ipinalit si Ate Maris? Biglang natahimik si Magnus at nakaramdam ng panlalami. Kuya Magnus, bakit? Sabi naman ni Magnus. Napapalitan lang ang inang babaylan kapag pinatay o namatay ang kasalukuyang inang babaylan. Ibig sabihin, nanganganib ang buhay ni Maris. Kaya inihahanda ka na ng inang kalikasan para ipalit sa kanya. Hala Kuya Magnus, gumawa po kayo ng paraan para hindi mamatay si Ate Maris. Maliban doon, hindi pa po ako handang maging inang babaylan. Ibig sabihin, sa bundok ng ibisan na ako maninirahan kapag ganoon? Ano pang silbi ng pag-aaral ko rito kung sa bundok rin pala ako titira? Wika pa ni Rika na nagsimula ng umiyak. Habang umiiyak si Rika ay narinig nilang bumaba si Althea. Mahal, ano nangyayari? Rika, bakit narito ka? May pasok ka, di ba? Sabi naman ni Magnus. May mga pangitain si Rika. Mukhang siya ang magiging bagong inang babaylan. Sabi naman ni Althea. Ha? Paano si Maris? Kailan ba nangyayari na nagpapalit ng inang babaylan? Kapag namatay ang kasalukuyang inang babaylan. Ibig sabihin, wika ni Althea na hindi niya na naituloy. Napatutok ito ng kanyang bibig at nagsimulang mag-alala para kay Maris. Naguguluhan siya. Paano mangyayaring mamamatay si Maris? Taliwas iyon sa kanyang panaginip na matagal niya nang inililihim. Hindi na malaya ni Althea na nagigilid ang luha niya habang nakatayo at nakahawak sa divider. Agad tumayo si Magnus sabay sabi, Halika nga rito, umupo ka muna, baka bigla ka mag-collapse dyan eh. Inakay na ni Magnus si Althea hanggang sa maiupo sa upuan. Samantala, atin munang balikan ang mga kaganapan sa ating ikalawang tagabantay na si Oliver, na kasalukuyang naglalakbay sa bundok, papaakyat ng ibisan. Makalipas ang buong maghapon ng paglalakbay, ay naisipan na ni Oliver na magpahinga. Malayo-layo na rin ang kanyang nalalakad, lalo at hindi naman siya huminto noong tanghali. Hindi kasi masyadong mainit ang kanyang nilalakaran, dahil nasa bahagi siya ng kabundukan na may makakapal na puno. Kaya malamig ang temperatura sa kanyang dinaraanan. Noong makakita ng isang malaking puno
na may matataas na nakausding ugat sa gilid, ay doon na siya pumwesto sa pagitan ng mga ugat. Safe naman siya roon dahil magsisilbing dingding ang bawat ugat sa mga gilid niya. Inilatag niya ang tolda roon, saka nag-set up ng paglulutuan ng sinaing. Ipinatong niya na lang din sa ibabaw ng kaldero ang inihaw na isda para uminit kaunti. Matapos makapagsaing ay nagsimula na siyang kumain. Noong matapos siyang makakain ay sakto lang din ang pagdilim ng buong paligid. Kaya nagsindi na siya noong dala niyang maliit na lampara. Nagtimpla na rin siya ng kape para meron siyang masimsim na matamis habang nagpapatunaw ng kinain. Isinuot niya ang kanyang earphone at nagsimulang magpatugtog ng music. Relax siya sa kanyang posisyon na nakasandal sa kanyang bag at diretsyong nakalatag ang buong hita at binti sa lupa. Kahit may ilaw siya na lampara ay hindi naman iyon mapapansin kung nakadistansya sa kanya dahil tinakpan niya rin ang kabilang bahagi noon at bandang loob lang ang naliliwanagan, kaya tiwala siyang hindi siya mapapansin ng kahit sino sa bahaging iyon. Kung sakali mang may mga rebelde sa paligid na mapadaan, pasado 8:00 ay nakakaidlip-idlip na siya at nagplano ng matulog nang makarinig siya ng tili ng isang babae. Tapos nasundan ng pag-iyak at sumisigaw ng tulong. Bigla siyang naalimpungatan at nawala ang anto. Inalis niya agad ang earphone at pinatay ang player. Pinatay niya na rin ang lampara. May kaunti namang liwanag ng buwan ang tumatagos sa ilalim ng mga puno. Iyon na lang ang gagamitin niyang liwanag para na rin masanay ang mata niya sa dilim. Pinakinggan niya pang muli ang paligid. Natahimik naman ng ilang sandali, kaya naisip niyang baka naman guni-guni niya lang iyon. Paano magiging guni-guni yun? Hinapabalik ko sa at nagulat. Sigurado akong may narinig talaga ako eh. Bulong niya sa kanyang isipan. Kinuha niya ang lagayan ng mga palaso at ikinabit sa likuran. Maging ang itak at pana ay dinampot niya na rin sabay tayo. Tinabunan niya muna ng tolda iyong pwestong kanyang pinagpahingahan. Sinimulan niyang maglakad ng dahan-dahan sa paligid. Hanggang sa makarinig siyang muli ng nguy-nguy ng isang babae. Sigurado na talaga siya may babaeng umiiyak, kaya pilit niyang pinapakinggan kung saan direksyon nagmumula. Baka kasi may mga rebelde sa paligid. Marami ang pwedeng mangyari. Maaaring pinagsasamantalahan ang babae at naroon lang sa malapit. O di kaya pain lang ang babaeng iyon na kunyari ay umiiyak para mapalapit siya at mahuli ng mga kasama. Kaya naman, pinagbuti niya ang maingat na paglalakad. Bawat tapak sa lupa ay maingat para walang matapakang sanga ng kahoy o malutong na dahon na tutunog kapag natapakan. Mga 30 minutos na siyang paikot-ikot pero hindi niya pa rin matuntun ang kinaroroonan ng tunog ng babaeng umiiyak. Hanggang sa naisip niyang mukhang hindi iyon patibong ng mga rebelde, kundi pinaglalaruan siya ng isang elemento o aswang. Tumayo siya ng tuwid at sinabing, "Tigilan mo na yung ginagawa mo. Pistado na kita. Hindi ka tao." Wika niya sa katamtamang boses. Doon na nahinto ang pag-iyak at napalitan ng nakakatakot na paghagikhi. "Akalain mo, sa dami ng nalinlang ko sa paraang iyon, may isa palang matalino na makakapansin na hindi iyon totoo." Wika ng isang malamyos na boses. "Wala akong atraso sa iyo at wala akong ginagawang mali sa bundok na ito. Makikiraan lang ako at magpapahinga ng buong magdamag. Aalis na rin ako sa bahaging ito. Bukas na bukas, pagsikat ng araw." Sabi naman ang boses ng babae, "Huwag kang mag-alala.
Hindi naman kita pinapaalis rito. Ang totoo niyan, hindi ka na talaga makakaalis pa. Teritoryo ko ang bahaging ito at lahat ng dumaan ay sa akin. Pasensya ka na ha. Hindi ako basta-basta maaangkin ng kahit sino. Kaya pasensyahan tayo. Kapag may ginawa kang hindi maganda sa akin, ay mapipilitan akong ipagtanggol ang sarili ko. Ah, ganun ba? Iyon nga talaga ang gusto ko. Iyong may kaunting laro. Pahirapan mo ako kaunti para naman masiyahan ako bago kita gawing laman tiyan. So, ano ka? Aswang o engkanto? Pareho. Aswang na engkanto. Anong tawag nila sa lahi mo? Tinatawag kaming amo mo raw. Minsan naman ay tinatawag kaming tamawo. Pero mas madalas kaming paghinalaang kinari na naging mandurugo dahil sa taglay naming ganda. Wika pa ng boses. Naging aktibo na ang pandaman ni Oliver. Mabilis siyang bumitaw ng pana noong maramdaman kung nasaan banda ang nagsasalita. Nakarinig siya ng pag-angil sa puno na kanyang pinana, kaya inilabas niya ang itak at lumapit roon. Pero nagulat siya dahil wala namang tao roon. Nalipat ang boses sa isa na namang puno sa may kaliwa. Walang tingin-tingin na pinana niya iyon. Muli siya nakarinig ng angil na halatang tinamaan uli ng pana. Kaya muli niyang tinakbo, pero wala uli. Hanggang sa may maramdaman siyang nasa itaas ng puno. Pasimple niyang binantayan ang kilos noon sa pamamagitan ng kaunting anino dahil sa liwanag ng buwan. Nakakasana ang dalawang palaso sa kanyang pana hanggang sa bigla iyong tumalo. Mabilis nag-angat ng tingin si Oliver at pinakawalan ng sabay ang dalawang palaso. Dinig niyang may tinamaan iyon, pero noong bumagsak sa lupa ay tila nabasag lang ng mga dahon. Parang isang malaking bunbunang dahon na kumalat ang pira-piraso sa lupa. Hindi mo ako mapapatay, binata. Isa akong nilalang ng kalikasan. Isang immortal. Nako, huwag mo akong pinagluloko. Hindi uso sa akin ang immortal. Immortal ka lang kapag walang magtatangkang pumatay sa'yo. Pero kapag nakaharap mo ang paraan o sandatang kaya pumatay sa'yo, mamamatay ka rin. Tila lalong napikon ang nilalang. Masyado kang matalino. Dapat sa'yo pinapatay na agad. Wika nung boses. Nang biglang nabuo iyong nabasag ng mga dahon at umatake kay Oliver. Mabilis niyang binunot ang itak para sa mano-manong laban. Kaliwat kanan na pagkalmot ang ginagawa noon. Tila isa iyong babae na may balat na binubuo ng mga dahon. Marunong rin iyong sumipa at pumatid ng paa. Kaya pinagbubuti ni Oliver ang kanyang mga pag-ilag. Hanggang sa makita niyang may sumusunod sa kanya na gumagapang sa lupa. Noong una ay inakala niyang mga ahas. Pero ilang saglit pa ay malinaw niyang nakita na hindi pala. Mga ugat iyon ang kahoy. Pagkalapit sa kanyang mga paa ay agad pumulupo. Pero maagap niya ring pinagtataga, kaya nagkaputol-putol. Hindi naman nagdudugtong-dugtong. Pero may iba pang mga ugat na patuloy ang paghabol sa kanya. Naramdaman niyang lilitaw na sa likuran niya ang nilalang na amo mo raw. Kaya mabilis siyang humarap sa likuran at diretsyong sumaksak ng ita. Huli ka ngayon! Wika ni Oliver. Dahil nakita niyang tumama sa dibdib ng nilalang ang kanyang ita. Pero noong bunutin niya ay wala namang nangyari. Niwalang ang dugo. Para lang siya sumaksak sa kumpul ng mga dahon. Talaga? Sigurado kang nahuli mo ako? O ikaw ang nahuli ko? Huli na noong makakilos muli si Oliver. Dahil napuluputan na siya ng mga ugat sa bandang binti, hita at katawan. Dahan-dahan iyong lumapit sa kanya, sabay sabing, Sumuko ka na kasi. Pinapahirapan mo lang ang iyong sarili.
Hindi! Hindi mo ako mapapasuko! Eh kung hindi ka susuko, anong gagawin mo? Ito! Wika ni Oliver, sabay balik sa dulo ng reserba niyang signal flare. Agad iyong sumirit sa katawan ng nilalang. Nasunog ang mga nakakapit na dahon roon. Kaya pumapalahaw na lumayo ang nilalang na amo mo raw. Ang mga ugat naman na nakapulupot sa kanyang binti ay lumuwag ang pagkakakapi. Kaya dinampot na ni Oliver ang nabitawang itak at pinagtatagtad iyon hanggang sa maging tag-iisang dangkal na lang ang haba. Tumitili pa rin na tila nasusunog ang nilalang, pero paikot-ikot iyon. Kaya kaliwa kanan din ang linga ni Oliver para hanapin kung nasaan na iyon. Alam niyang hindi iyon mamamatay sa ganoong atake lang. Babalik pa iyon para muling sumalakay. Inihanda muli ni Oliver ang kanyang pana na may nakakasang 2 palaso hanggang sa makita niya na unti-unting nagliwanag ang isang puno sa unahan. Tila ba may bumukas roon na pintuan na napakaliwanag at iniluwa ang isang napakagandang babae o diwata. Halika, samahan mo ako sa aking palasyo. Hindi natin kailangan maglaban. Magiging sayo ako habang buhay. Pwede mong gawin sa akin lahat ng iyong naisin. Simple lang ang gagawin mo. Yakapin mo ako. Yun lang. Uwi ka ng magandang diwata na unti-unting lumalapit kay Oliver. Nakaamoy ng isang mabangong samyo si Oliver. Parang mababangong bulaklak na pinatakan ng katas ng presa o strawberry. Maliban sa nakakahalinang amoy, tila ba inaalis noon ang kanyang katinuan. Nagkakaroon na rin ng hamog ang kanyang paligid. Nagsisimula na siyang maakit sa kagandahan ng diwata na papalapit sa kanya. Sa kabila ng malakas na kapangyarihan ng gayuma sa hangin na ginagamit ng diwata, ay may kaunting bahagi pa rin sa utak ni Oliver ang nagsasabi, Oliver, kumilos ka! Kapag nagtagal ka pa ng 5 minuto sa ganitong sitwasyon, ay tuluyan niya ng masasakop ang iyong isipan. Binitawan na ni Oliver ang kanyang palaso, itak at pana. Dahan-dahan niyang kinuha ang maliit na punyal. Parehong nasa likuran niya ang 2 kamay. Dahan-dahan niyang hiniwaan ang kanyang palad. Noong makahiwa kaunti, ay binitawan niya na rin ang punyal. Napangiti ang diwata noong makitang lahat ng armas ni Oliver ay naroon na sa lupa. Dahan-dahang kinuha ni Oliver ang natitirang kalamansi sa kanyang bulsa. Pasimple niyang tinusok ng kuko sa hinlalaki at inilipat sa kaliwang kamay, saka piniga para kumatas. Doon na nga tuluyang naglaho ang hipnotismo sa kanya ng diwata dahil sa sobrang hapdi ng kamay niya, gawa ng katas ng kalamansi na nasa sugat. Sa sobrang hapdi ay napaluhod siya sa lupa. Sabi naman ng diwata, Halika na mahal ko, magsama na tayo sa aking kaharian. Ikaw lang at ako ang palaging magkakasama roon. Wika pa noon sa malamyos na boses sa pag-aakalang tuluyan ang napasailalim sa kapangyarihan niya ang binata. Paano ba naman kasi ay marahan na rin ang bawat kilos ni Oliver na sinasadya niya talaga para magmukhang nanalo na ang diwatang kaharap. Bahagya iyong yumukod at itinaas ang mukha ni Oliver papatingin sa kanya. Dahan-dahan ding iniangat ni Oliver ang kanyang tingin. Tara na mahal ko, muling wika ng diwata. Nang biglang tumarak sa magkabilang tagiliran ang 2 palaso na hawak ni Oliver. Pasensya ka na, may misyon pa akong kailangan tapusin. Kaya huwag mong iniistorbo ang lakad ko. Kung gusto mong umuwi sa kaharian mo, umuwi kang mag-isa at huwag ka nang babalik sa mundo ng mga tao. Hindi ka namin kailangan rito. Matapang na pagkakasabi pa ni Oliver. Nanlaki naman ang mga mata ng diwata. Sabay sabi, Papaanong?
Sinagot naman siya agad ni Oliver. Paano ko natakasan ang gayuma mo sa hangin? Heto oh, katas ng kalamansi sa sugat ko sa palad. At kung itatanong mo kung paano ka tinabla ng palaso na isinaksak ko sa iyo, may langis yan ng albularyo na kayang pumatay ng mga aswang at elemental. Kaya paalam na sa iyo. Doon na nagsimulang magbago ang itsura ng diwata. Inilabas na noon ang totoo niyang pangit na itsura na matabang babae na tila may mga pigsa sa katawan na nakabukol. May mga malalaking ugat rin na nakaguhit sa buong katawan at sa mukha. Tumili iyon ng ubod ng lakas at biglang sumabo. Pero tanging mga tuyong dahon lang ang kumalat sa paligid. Agad pinagdadampot ni Oliver ang mga gamit niya sa lupa, pati na ang mga palaso na tumarak sa mga puno, at bumalik sa kanya nakaset-up na pahingahan. Pagkarating roon ay binuhusan niya ng tubig ang sugat para maalis ang katas ng kalamansi. May nakita rin siyang maliit na puno ng saging, kaya nagkiskis siya ng balat noon at iyon ang itinapal niya sa kanyang sugat sa kamay bago tinalian ng panyo. Muli siyang tumayo sa may tapat ng kanyang pahingahan habang nakapikit ang mga mata at pinakikiramdaman ang buong paligid. Tahimik na muli ang paligid at tanging tunog ng mga panggabing ibon at kuliglig na lang ang maririnig. Bumalik na siya sa tabi ng puno upang muling magpahinga. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 170. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.